Isa sa may pinakamataas na cost of production sa buong Asia ang Pilipinas. At ang pangunahing rason nito dahil mababa pa yung level ng mekanisasyon ng ating mga magsasaka. Traditional lang muna ang ginagamit namin noon. Siyempre, konti ang ani, konti ang kita. Mapapababa na mekanisasyon ang cost of production ng ating mga magsasaka. Mekanisasyon ng isang susi para kumita ang magsasaka. Kasabay ng pagsusulong ng modernisadong agrikultura sa bansa, ang pakikipagsabayan ng mga Pilipinong magsasaka sa paggamit ng makabago at angkop na mga pamamaraan sa pagsasaka. Kaya naman, mas pinapaigting ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ang mechanization program sa buong bansa. Noong 2019, naipasa ang RA 11203 o ang Rice Certification Law na naglalayong tulungan ng mga magsasaka na magkaroon ng kakayahan na makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Sa 10 bilyong taripa na nalikom sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, 5 bilyon ay inilaan para sa mga libreng dekalidad na farm machinery and equipment at post-harvest facilities para sa mga magsasaka. Pagtatanim ng palay ang isa sa pangunahing kinabubuhay ng mamamayan ng Nueva Vizcaya. Sa bayan ng Villaverde, makikilala si Ginang Ligaya Jozon, manager ng Villaverde Development Cooperative o mas kilala bilang Vildeco. Kabilang ng Vildeco sa Model Farmer Cooperative and Associations ng RCEF Mechanization Program. Benepisyaryo din sila ng libreng makinarya at pagsasanay. Sa 13 taong pamamayagpag ng Vildeco, mula sa 10 miyembro, ngayon ay nasa 122 members na nga sila at mayroong asset na humigit kumulang sa 50 milyong piso. Hindi na ako kinakabahan na walang gagawa, walang mag-prepare, ganun, walang maglalan prep, walang magtatanim, walang magha-harvest, ganun, kasi kumpleto na po yung mga makinarya din sa Villaverde. So yung mga makinarya, magpapa-schedule lang po yung mga farmers, yung mga makinarya na po talaga yung pumupunta sa mga palayan. Sila na po yung nagtatrabaho mula land prep, sa harvesting, planting, direct palay seeder. Maganda po yung impact nung pagdating po ng farm mechanization sa atin. Taong 2019 naman na magsimula sila sa farm mechanization. Kasabay nga nito ang pag-arangkada ng programang RCEF Mechanization Program at mula noon ay nadagdagan pa ang kanilang mga makinarya at ito ay pinapa-custom servicing nila sa kanilang lugar. At ito nga po yung ating shed ng ating mga makinarya. At ito po yung ating nakuha na mula sa RCEF program, yung ating 4-wheel drive tractor with rotavator. At yung ating pong rice combine harvester at saka yung hand tractor po nasa ating loob. Sa lalawigan naman ng Sorsogon, sikat ang Kapuy Basud Multipurpose Cooperative o Kapamuko. Sa pangunguna ni Gloria Hardin, manager at isa sa pioneer member ng kooperatiba. Mas maganda ngayon yung mga mechanization kasi madali ang pag-cultivate ng lupa at saka yung pag-harvest season. Madali lang, lalo na kung ang combine harvester ang ginagamit, kaya hangang-hanga po ako sa mechanization. Noon, walang ibang pinagkukunan ng pondo ang Kabamuko. Pero, na magsimulang dumating ang mga makinarya mula sa programa ng RCEF tulad ng 4-wheel drive tractor, rice combine harvester at mga grant facilities tulad ng recirculating dryer at rice mill, ay nadagdagan ang income ng kanilang kooperatiba. Tulad halimbawa, yung traktor kami ma'am, minus o naka-decrease ng expenses. Pagdating naman po sa harvester, malaking bagay po yung harvester. Yung 7,000 mo, almost bayad mo na lahat-lahat yan sa ani tapos sa paggigiling ng palay. Yan lang po ang advantage po ng machinery. Mula sa paggamit ng tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka hanggang sa pagsusulong ng mechanized farming sa kanilang mga bukirin, isinusulong ni Gloria at Ligaya ang farm mechanization sa kanilang kooperatiba.
Ang dating mano-manong pagtatanim ng palay, paggamit ng kalabaw sa pag-aararo at paggapas maghapon sa gitna ng sikat ng araw ay unti-unting nabago sa tulong ng mga makinaryang ibinigay sa kanila. Hindi lamang ang Vildeco at Kabamuco ang nakabenepisyo sa mga libreng makinaryang natanggap mula sa RCEF Mechanization, kundi pati na rin ang mga maliliit na magsasaka na nais makagamit na makinarya sa kani-kanilang lugar. Kasi bihira na po yung mga laborers natin ngayon dito. Malaking tulong po talaga ng farm mechanization dito sa lugar po namin at sa ibang mga lugar. Kasi yung napunta po sa Vildeco po ng mga farm machineries is naigagamit po sa ibang munisipyo pa. Pinupuntahan po talaga natin para maservisan po sila. Masaya na ang mga magsasaka ngayon. Salamat sa mga mechanization. Kung wala yan, alam mo, ang upa ng paggapas, 10 to 12,000 per hectare. Plus yung hiring ng tracer, 8%. Pag yun ang ginamit namin, yung 8% na lang ang babayaran mo. Nakasave ka ng 12,000 na. Simple lang naman po yung naging sikreto namin. Unang-una po yung teamwork po ng aming mga officers, staff, at lahat po ng mga operators. Hindi ko naman pinapakita sa kanila na manager ako, signatory manager ako, pero sa trabaho, andyan ako sa kanila nakagabay. Unang-una, loyal ka. Pangalawa, yung availability mo. Pangatlo, dapat dedicated ka sa organization. Makikita ng mga tao, nandyan ang pagmalasakit mo. Pagdating naman sa tulong mula sa lokal na pamahalaan, naniniwala ang lalawigan ng Sorsogon na sa tulong ng mga organisadong grupo ay sama-samang aangat ang bawat magsasaka. Modernization and mechanization is always the way to go if you want to be cost effective and if you want to maintain a low overhead in order to ensure profits. Sila ang mga kababaihan na itinataguyod at pinapangunahan ang mekanisasyon sa kani-kanilang nasasakupan. Anuman ang kasarian, babae man ang namumuno ay may malaking gampanin at kontribusyon sa pag-angat ng larangan ng agrikultura at pagsasaka sa Nueva Vizcaya at Sorsogon. Pangarap namin may pagpatuloy ang mekanisasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Aarangkadang magsasaka sa paggamit sa tamang makinarya